Naku mga kababayan, kung merong pinalabas ngayon ng China na ultimatum sa Pilipinas na itigil na daw natin ang panggugulo sa kanilang soberanya. Tayo daw ang pumapasok doon ng walang pahintulot, walang permission sa Chinese government doon sa Scarborough Shoal. Atin nga pakinggan itong babaeng ito kung ano ang sinasabi nitong spokeswoman ng China. 企图向仁爱礁非法坐滩的军舰运送建筑物资。期间，非方船只不顾中国海警船警告，执意冲闯仁爱礁泻湖，并以危险方式冲撞现场的中国海警船。非方上述举动严重侵犯中方主权，危害中方船只和人员安全。中国海警依据国内法和国际法，对非方船 Okay, ito yung sinasabi ng babaeng ito na noong December 10 daw, pumasok ang cargo vessel at dalawang two Coast Guard ng Pilipinas sa kanilang teritoryo without permission from Chinese government. Pumasok daw tayo doon sa tinatawag nila na Rinai Jiao na lugar. Yan daw ay parte ng China, which is yan ang Philippine Ref or yung part dyan ng Scarborough Shoal and Spratlys. Okay, atin pakinggan pa muli. 采取必要措施，操作专业、克制、合理、合法。中国外交部已就此向非方提出严正交涉，表示强烈抗议。我想强调的是，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分。中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这是在长期历史进程中形成并确立的，符合包括联合。 Ito pala, kaya pala ayaw talagang umalis dyan ng China kasi sa history daw nila ay sa kanila daw talaga yan. Long time ago ay parte daw ng China yan. Of course naman, ang China ay isang empire noong kapanahonan na yun. Pero ang totoo, ang unang nagmamayari niyan na legal na binili talaga ay ang France. Sa nabasa ko lang. And then, iniwan niya ng France. And then, ang Vietnam naman diyan ang nag-occupy sandali pero binomba yung mga Vietnamese army diyan ng China. Kaya natalo ang Vietnam, umatras, kaya ang China ang umukupa diyan. Ngayon dahil sa pasok yan sa itong teritoryo ng Pilipinas according to International Law of Waters, ay sa Pilipinas yan. Kahit na nagkagira diyan ng China at Vietnam, natalo ng China ang Vietnam, ibig sabihin sa China na yan, pero hindi kasi yan pasok sa kanilang economic zone na sukat. Kaya sa Pilipinas pa rin yan. Pero para sa China, sa kanila talaga yan. Okay. So, ito na. Nagbibigay ng babala. I need to stress that Rinai Jiao is a part of China's Nanxia Kundao. Okay, parte talaga daw ng China yung Spratly and Scarborough Shoal yan. Kaya mapanganib na ang pangyayari ngayon kasi nagwa-warning na rin itong China. 宪章在内的国际法。菲律宾依据非法无效的南海仲裁案所谓裁决，主张仁爱礁属于菲律宾的专属经济区和大陆架，否定中国对仁爱礁的领土主权，违反国际法原则，在法律上是站不住脚的。近期仁爱礁海域多次发生紧急事态，责任完全在菲方。根源在于菲方违背承诺，拒不拖走非法坐滩的军舰，并且 At eto pa mga kababayan ko, kaya pala galit ang China sa atin dito. Kasi meron daw tayo promise na kukunin na natin yung barko natin doon na kinakalawang na sumayad doon sa Scarborough Shoal. Yun pala ay pinakuha na ng Chinese at nag-promise na ang gobyerno natin noon na ito away ito. Kaya
sinabi nila na ito daw ay dirty tactics ng Pilipinas na lagyan daw natin ng nabubulok na itong warship doon para daw mag-claim natin yung lupa. Ibig sabihin parang naglagay tayo doon ng structure. Pero yun naman ay itong ating barko na sa Philippine Navy noon na barko na kinakalawang na ngayon na atin itong inaayos. Okay. May mga tauhan doon ng barko na yon. At inaayos yun para makaalis. Pero dahil sa malaki ng damage, kinakalawang na kaya natili doon. Kaya merong nagdadala ng mga tinatawag na supplies ng tubig, pagkain doon sa barko, kasama na rin yung mga fisherman na nandoon sa mga lugar na yon ay binibigyan ng panggasolina para palaging merong activity ang Pilipinas doon at sa makita rin ng international community na sa atin talaga yon kasi nandoon yung mga fisherman at binibigyan nyo ng libreng gasolina ng ating pamahalaan yung nangingisda doon sa may Spratlys. Okay, ano pa nga ba ang sinasabi nitong babaeng ito? Pakinggan 对 natin. 其实施大规模加固，实现永久侵占。中方坚决反对非方侵占仁爱礁的图谋，已经通过多个层次、多个渠道向非方表明了中方的严正立场。我们要 Okay. 求非方不得向非法坐滩的军舰运送用于大规模维修 Nako, 加 ito 固 pa. 的建筑物资，并提出妥善管控仁爱礁局势的 Ito, meron silang warning na demanded na huwag magpadala doon ng construction materials ang Pilipinas. Ibig sabihin huwag magtayo ng kahit anong istruktura doon sa lugar na yan. Yung parte ng Philippine Reef, ng Ayungan Shoal, ng Spratlys, Scarborough, lahat ng parte dyan ay huwag daw magtayo ang Pilipinas. Ngayon meron akong narinig na nagtayo daw doon ang Philippine Coast Guard ng ating sariling parang headquarters ng Philippine Coast Guard doon sa lugar na yun. Kaya galit ang China ngayon. Napakadelikado nito na galit na yung tigre sa daga. Okay? Kung ikumpara tayo sa laki, tigre sila, tayo'y maliit na daga. Pero meron ding tactics ang daga, di ba? Paano habulin ng tigre ang daga kung papasok sa lungga. Okay, kaya meron ng warning. Ngayon, binabaliktad ng China ang pangyayari. Kasi pagkasilang siguro nila mulat sa pool, alam nila na nilalagay sa alimpatakan nila, sa utak nila na sa China talaga yung Spratlys, Ayungin at yung Philippine Reef, yung mga lugar na yan ay Chinese talaga. Kaya para sa kanila tayo ang mali. Pero sa International Law of Waters, nanalo naman dyan ang Pilipinas sa claim. At talagang sa Pilipinas na yan, atin na yan mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin ang sinasabi naman ng ating mga opisyal sa Security Council ng Pilipinas. Ito pala yung sandali lang ibalik natin to. Ito, kawawa tong mga barko natin dito. Balita ko, 2 ang nasirang barko natin dyan. Dahil tubig dagat naman yung binubumba. Nasisira ang mga electronics ng ating 2 barko ng BFAR. 3 barko yung binubumba, 2 ang nasira sa atin. Ang kawawa lang dyan tingnan nga natin ulit. Ang nakakawawa lang dito, nakakaawa sa Pilipinas, sa Philippine Coast Guard or yan by Bureau of Fisheries na barko, ay para tayong tuta na hindi man lang nasa submission state tayo. Yung hindi ba tayo lalaban? Tingnan nyo naman yan, no?
Nagpapabasa lang, nagpapaulan, nagpapumbiro lang. Dapat meron din tayong galaw na itong astig na galaw, di ba? Merong maneuvers. Ayan, nakapundo lang dyan, tapos tinitira ng tubig. Kaya kawawang kawawa. Kaya namimiyasa ang mga Chinese dahil hindi tayo lumalaban. Tingnan mo naman yan, no? Nagpapaligo lang. Dapat may maneuver yan, umiikot. Tapos kung mayroong bombero, bomberuhin din niyang Coast Guard yan. Di ba? Nagsabi naman si Biden na Philippines is ironclad by America. Ang America will stand side by side by the Philippines in times of war. Kaya ito, pakinggan natin ang ating Security Council officials kung ano ang mga sasabihin nila tungkol sa isyung ito. This is a serious escalation on the part of the agents of the People's Republic of China. The use of water cannons numerous times, long-range acoustic devices or LRADs. Naku, gumagamit pala ng LRAD. Itong LRAD, Long Range Acoustic Devices, nakakabingi ito. At ginagamit ito ng mga Amerikano sa giyera. Yung kalaban nila ay pag narinig mo kasi ito yung tinatawag na brown note. Na kapag narinig mo yung frequency na yan, ay sasama ang pakiramdam mo, matatai ka, masusuka ka, sasakit ang ulo mo, yung mata mo ay itong magbablurred. At lahat na ng masamang pakiramdam kapag narinig mo yung tunog ng long range device na yan na tinatawag na LRAD. Movements against the B4 vessels which caused severe though temporary discomfort and incapacitation to some Filipino crew, as well as dangerous and unsafe maneuvers, is completely unacceptable. The Philippines will never be deterred from exercising our legal rights over our maritime zones, including Bajo de Masinloc and Ayungin Shoal, which forms part of our exclusive economic zone and continental shelf. Yan ang gusto kong marinig, yung matapang na pananalita na tulad ng ganyan. At sana ay hindi magtapos ang insidenteng ito sa kaguluhan. Sana magtatapos ito sa magandang dialogo ng China at Pilipinas. Itong China naman kasi ang laki-laki na ng inuukupa na karagatan at lupain. Parang Rusya din. Nag-invade pa sa ibang mga lupain. Kaya sana ay mahimasmasan din itong presidente ng China na pabayaan na lang na ibigay sa atin yung Spratly Island na yan. Okay, meron din kasing dyan. Yung sinasabing malaking oil deposit. Deuterium yata. Kaya interesado talaga ang Chinese na kunin yan by hook or by crook. Kahit magpagdigma pa siya sa Amerika, pero yan ang kanyang pinaka wrong move, ang magipagdigma siya sa Amerika. Diyan na matatapos ang empire na yan, ang China, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang ekonomiya, totally collapse kapag Amerika na ang kanyang kalaban. Okay, let's pray for world peace, mga kababayan ko. Until our next episode, dito lamang. Paalam.